Malapit na po natin maabutan ang latest chapter. Maraming salamat po sa iyo Lodi Eugene Torres ang pogi-pogi mo. At heto naman po ang isisigaw natin na si Lodi Joselito Badong, Lodi Cagayac, Lodi Marvin Aragon, Lodi Charles Bermejeo, Lodi Anak Mayet, Lodi Pablito Manla, Lodi Clefford Martinez, Lodi Francisco Casura, Lodi Michael Setana, Lodi Aiza May Altamera, Lodi Rami Portilano, Lodi Palcuca, Lodi Erwin Derrama, Lodi Flordeliza Bahi, Lodi Jericho Flores, Lodi Jason Del Lova, Lodi at Gun TV is 18 Cooking. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-141 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatayo ang lalaking ito habang nakakrus ang kamay sa katawan sinasabi na ako si Dam Sangmok ang master ng panlabas na bulwagan ng Heavenly Hero Sect. Dagdag pa nito na ang pinuno ng grupo ni Jeoksaeng lumapit. Nakatingin sa kanya ng matalim ang ating bida habang itinaas naman ang kamay ni Jeoksaeng sinasabi na ako yon. Si Jeoksaeng. Sinabi naman ng isang ito na itinuro siya na yon Hallmaster. Siya yon. Na napaturo din sa kanya si Hallmaster Dam Sangmok sinasabi na ano. Iyong batang iyon? Tumugol ang lalaki sa kanya na bata man siya, pero siguradong magaling. Pinabagsak niya ang 4 sa mga martial artist ng panlabas na bulwagan sa isang iglap. Nakatingin ito sa kanya habang nakakunot ang noo sinasabi sa isip na hindi ba't masyado pa siyang bata. Makikita ang ating bida sinasabi pa nito sa kanyang isip na kahit pa nagsimula siyang mag-ensayo ng espada noong 10 taong gulang siya. 10 taon pa lang ang pinakamatagal na panahong pinag-ensayuhan niya. Nakangiwi ang muka nito na mahinang sinabi sa lalaki na siguro naman nagpakakampante kayo kasi mga walang pangalang palaboy lang sila. Sobra na nga akong abala ngayon kasi darating pa ang Iron Sword Squad bukas. Natumugon ito na hindi, nakita ko mismo sa sarili kong 2 mata. Na sinabing muli sa kanya ni Dam Sangmok na tama na ang kalukuhan mo. Lumapit si Jeoksaeng kay Dam Sangmok sinabi niya na may kailangan akong tingnan dahil sa huling pagsusuri. Ayos lang ba iyon sa'yo? Dagdag pa niya na kapag nakapasa ka sa pagsubok na ito, ipapadala kita sa panloob na bulwagan. Nagulat naman si Jeoksaeng na napasabi na paumanhin ano po iyon. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na ang panlabas na bulwagan ay para lang sa mga panangga, pero ang mga tunay na elite na martial artist ay nasa panloob na bulwagan. Tanging mga kilala at tanyag sa hanay ng mga palaboy ang pinapadala roon. Dagdag pa niya na bukod pa roon, ang laki pa. Nang agwat sa sahod. Nakatingin ang ating bida sa gilid na sinabi naman niya na hoy, anong ibig mong sabihin dyan? Napasigaw ito sa galit na sinabi sa kanya na hoy. Paano mo nagawang magsalita sa akin ng walang galang? Natumugon sa kanya ang ating bida na anong halaga ng kagandahang asal kung baka mamatay ka na bukas. Mas mabilis kang tatanda kung palagi kang mag-aalala sa ganyang mga bagay. Namumulito sa galit na sinabi sa kanyang isip na kailangan kong magpasensya. Konti lang ang martial artist namin at yung mga napulot naming palaboy ngayon, di rin masyadong magaling. Alam ng mga magagaling na palaboy na kalaban nila ang unorthodox sect Heaven, kaya hindi sila nagparehistro. Sa totoo lang, sino ba ang gustong magkaaway ng unorthodox sect Heaven? Makikita pa ang namumula nitong muka sinasabi niya sa kanyang isip na kaya nga pinapadaan ko sa mga tauhan ko na i-report sa akin kung may mapansin silang talentadong tao. Dagdag pa niya sa isip na pero puro bata sila o kaya ay mga pangatlong klase lang. At wala rin akong nararamdamang kahit anong uri ng ki na lumalabas sa kanila. Malamang pinalad lang sila. Sinabi pa nito habang nakangiwi ang muka na itinuro siya sinasabi na mabait na ako sa pagkakataong ito. Pero dapat mong malaman na kung patuloy kang magsalita ng ganon, baka balang araw mapatay ka rin. Humarap sa kanya ang ating bida sinasabi niya na kaya kong alagaan ang sarili ko ng maayos. Ituloy mo na ang sinasabi mo tungkol sa panloob na bulwagan o kung ano man. Na napasabi naman sa kanya si Jeoksaeng na Najin mo, siya ang panlabas na bulwagan na Panginoon ng Heavenly Hero Sect, kilala siya ng lahat sa Gansu. Sinabi ng ating bida na wala kang mapapala kung magagalit ka sa kanya. Kung pumasa tayo dito, makakapunta ba tayo sa loob ng bulwagan? Makikita na ang pagkainis sa mukha ni Dam Sangmok sinasabi niya sa kanya na ang kapal ng mukha mo, ang dali mong magsalita ng ganun sa akin akala ko, sinabi ko na iisa lang ang pagkakataon kong maging mabait.
Nagpalabas ito ng kanyang enerhiya at ang hangin sa paligid ay napaatras ang mga tao. Sinisigaw ni Dam Sangmok na napaka-arogante mong bata. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip habang nakatingin dito na sobrang emosyonal niya. Siya ba talaga ang panlabas na bulwagan na master? Parang humina na ang Heavenly Hero Sect. Dagdag pa niya habang naiisip pagsapit ng gabi na sige, para sa ikabubuti naman yan. Kapag nakapasok kami sa loob ng bulwagan, mas malaya akong makakapag-ikot sa Heavenly Hero Sect at malalaman ko pa ang mga nangyayari dito. Nababahala ako kung paano ako makakapasok sa loob ng bulwagan ng walang mga lihim na teknik, pero ang pagkakataong ito ay bigla na lang dumating sa aking harapan. Pagkatapos sinabi niya na sige. Harapin mo ako. Mas lalo itong nainis na malakas na sinigaw na lintik kang bata ka. Na ito ay mabilis na sumugod sa ating bida. Napapikit si Jeoksaeng habang sinasabi na nalintikan na. Na sinabi naman sa kanya ni Tang Seryong na ibukas mo ang mata mo. Iminulat niya ang isang mata niya na nakatingin kay Tang Seryong. Habang sinasabi ni Tang Seryong na bihira ang pagkakataong makapanood ng laban ng mga master sa martial arts. Malaking tulong ang panoorin ito. At pagkatapos tumingin ito sa paglalaban ng ating bida na nakapikit pa rin ang isang mata na pinagpapawisan. Tahimik lang silang nanunood habang makikita na malapit na ito sa ating bida. Na makikita ang muka nito na sobrang naiinis na nakatingin sa kanya. Biglang isang paa ang humarang dito. Na namumula ang muka nito na napasabi na ikaw. Ang lakas naman ng loob mong bata ka. Napatuloy na hinahabol nito ang ating bida habang gumagaw ng pagwasiwas ng kanyang mga kamay. Mabilis ang ginagaw nitong pagsuntok sa ating bida pero madali lang niya itong naiiwasan, sinasabi pa niya sa kanyang isip na kakaawa naman. Mula sa ere makikita si Dam Sangmok na umikot habang sinasabi ng ating bida sa isip na pero sa ngayon, palaboy lang dapat ang papel ko. Kaya tatanggapin ko ang tama. Hindi ako pwedeng maging kapansin-pansin, lalo na kung gusto kong makalibot ng malaya sa loob ng bulwagan. Pagkatapos makikita na malapit na ito sa kanya. Pinatibay ni Jinmu ang kanyang tindig upang sa gayon ay makayanan niya ang ibibigay na tama sa kanya ni Dam Sangmok. Na makikita na tinamaan siya ng suntok nito na ikinabagsak niya. Na ang muka nito ay napangiti nang nagawa niyang tamaan ang ating bida. Habang pabagsak naman siya gumawa siya ng counter-attack na sinipa niya ito sa likod. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na sisipain ko siya na parang nagkataon lang. Pagkatapos nakatingin siya habang nakangiti dito. At isang uppercut ang papakawalan ni Dam Sangmok sa ating bida. Sinisigaw pa na ikaw na maliit na walang hiya. Tinamaan ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip na sige lang tamaan mo lang ako. Habang nakaliyad na tumilapon ang kanyang dugo sa bibig nakatingin siya rito, sinasabi pa niya sa kanyang isip na maghihinay-hinay pa ako ng kaunti. At muli na naman siyang nag-counter ng isang malakas na tuhod habang siya ay paliyad sinasabi niya sa isip na pero ang isang ito ay medyo masakit. Habang dumaing ng sakit si Dam Sangmok mabilis na nilalapitan siya nito, sinasabi na ayos ka lang Hallmaster. Nakahawak sa muka si Sangmok habang papababa naman ang ating bida sa lupa. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga ito nang medyo nawala sa balanse si Dam Sangmok na makikita na nag-aalala ang mga itong sinasabi na Hallmaster. Sumigaw ito na huminto kayo. Na ikinagulat naman ng isang ito. Sinabi pa nito habang nagpupunas ng muka ang ating bida na kahanga-hanga iyon. Nagulat ako. Sinabi pa nito habang mabilis na tumayo na parang hindi ka naman nag-ensayo ng panloob na enerhiya. Paano mo nagawang kayanin ang suntok ko? May kakaibang reaksyon ng muka ang ating bida, sinabi sa kanya na bakit ka naman nagulat. Kailangan mo lang naman ng tuloy-tuloy na ensayo para tumibay ang balat mo. Tumugon ito na napasabi ng ha. Ganun pala. Kaya pala wala. Akong naramdamang panloob na enerhiya mula sa'yo. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi niya na okay, sige ano ang pangalan mo? Nag-isip ang ating bida na sinabi nito sa kanyang sarili na mas mabuti sigurong gumamit ako ng pekeng pangalan. Tingnan natin. Sinabi niya na Jin Mujin. Dagdag pa niya na ako ay si Mujin, isang palaboy galing ng Hubi. Natawa naman ang dalawa sa pangalan na ibinigay ng ating bida. Bumaling na si Dam Sangmok habang sinasabi na makinig kayong lahat. Mujin mula sa Hubei. Dalhin ang taong yan sa loob ng bulwagan. Tumugon ng lalaki na okay po, sir. Napaturo ang ating bida sa kanyang sarili, sinasabi niya na teka lang. Hindi yan maari. Hindi niyo ba nakikita? Ako ang pinakabata sa grupo.
Na makikita sa likod ang grupo niya na sinabi ni Tang Seryong na naiinis na ano. Dagdag pa niya kay Dam Sangmok na ako ang pinakamahina, paano niyo ako lang ang ipapadala sa loob ng inner hall? Kailangan niyong isama lahat. Nangako kayo. Tumugon ito sa kanya na ha. Tigilan mo na yang kalokohan. Pinalad ka lang. Yung iba ang layo nila sa'yo. Tumingin ng seryoso ang ating bida sa kanya, sinasabi na wow. Kaya hindi mo tutuparin ang iyong pangako. Bakit hindi tayo magkaroon ng isa pang pagkakataon kung hindi ka nagtitiwala sa akin? Napasimangot ng muka si Dam Sangmok na napasabi sa kanyang isip na nahihiya na ako dahil binugbog niya ako. Baka nagsasabi siya ng totoo. Napapikit ito habang napahinga, sinabi na okay, sige. Pagkatapos sinabi habang makikita ang langit na papasukin ang buong grupo ni Jeoksaeng sa loob ng bulwagan. Makikita ang isang bongkos na pera ang hawak nito. Masayang tumatawa ang mga ito na itinaas, sinasabi na ganito na ito kalaki kahit na hinati pa. Sinabi naman ng matabang lalaki na malaki na ito kumpara sa sahod sa outer hall. Na napasabi naman si Won na makukuha ba natin ang kalahati pa pagkatapos ng laban. Masayang sinabi sa kanya ng mataba na oo, kasi hindi natin alam kung sino ang mamamatay sa laban. Makukuha nyo ang natitira pagtapos na, at kung lalo kang nagpakitang gilas, may dagdag na bayad ka pa. Na nakatingin lang sa isang bongkos na pera si Jeoksaeng. Pagkatapos tinawag niya ang ating bida, sinasabi na Mr. Jin Mujin. Natumugon ang ating bida sa kanya na bakit? Ano yon? Sinabi sa kanya ni Jeoksaeng na hindi ko talaga maalis sa isip ko ito. Bakit ka sobrang bait sa akin? Dagdag pa niya habang makikita ang ating bida na nakatingin sa kanya ng seryoso na lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Dagdag pa niya habang nakatingin sa supot ng pera na pero hindi ko alam kung kakayanin namin ang laban sa antas ng aming kakayahan sa inner hall. At kung papayag kayo, babalik na kami ngayon sa outer hall. At dito na po nagtatapos ang ika-141 kabanata. Ika-142 kabanata sa pagpapatuloy. Habang nakaupo, tumugon ang ating bida sa kanya na ano. Wala naman masyado. Sumagot sa kanya si Jeoksaeng na paumanhin. Sinabi sa kanya ng ating bida na huwag kang masyadong mag-alala. Baka naman hindi ganoon kabangis ang laban na iniisip mo. Dagdag pa niya na kahit magkaroon pa ng labanan, hindi tayo mamamatay. Matalim na tumingin ang ating bida sa kanyang gilid, sinabi pa niya sa isip na yon ay kung siya nga ang Won Gonghu na natatandaan ko. Pero sa huli, hindi ko alam kung sino ang darating mula sa sekta ng langit ng unorthodox. At pagkatapos sinabi pa ng ating bida kay Jeoksaeng na at anong kabutihang loob. Isipin mo na lang na ibinabalik lang namin kung ano ang ibinigay sa amin. Natumugon ito sa kanya na anong kabutihang loob. Na sinabi sa kanya ng ating bida na nakalimutan mo na ba? Binalaan mo kami noon sa tavern. Na sinabi pa ng ating bida na napahawak sa kanyang sentido na ano nga ba ulit iyon. Na sinabi sa kanya ni Jeoksaeng na ang tinutukoy mo ba ay ang Demon Flame Group. Na sinabi sa kanya ng ating bida na tama, sila nga. Malungkot na nakatingin pa din sa supot ng pera si Jeoksaeng habang sinasabi pa ng ating bida na isipin mo na lang ito. Dahil sa maliit mong kabutihan, nakatanggap ka ng 10 beses na mas malaking halaga bilang pera. Sinabi ni Jeoksaeng sa kanya habang tumusok ng pagkain sa lamesa ang ating bida na kahit na may matutuluyan naman kami. At may natitira pang oras bago ang laban. Isinubo ng ating bida ito kay Jeoksaeng habang sinasabi niya na kaya kumain ka at magpahinga ng maayos. Iyon ang dapat mong unahing gawin. Pagkatapos papaalis ang ating bida, sinabi sa kanya ni Tang Seryong na ano ba yan? Pupunta ka ba sa ibang lugar? Tumugon ang ating bida na oo, may kailangang akong alamin. Sinabing muli sa kanya ni Tang Seryong na sama-sama tayong pumunta. Napangiwi ng muka ang ating bida, sinabi niya na makakagulo ka lang, kaya huwag mo akong sundan. Humingi ka ng pabor sa kanya at uminom ka ng alak. Malapit na sa pinto ang ating bida, sinabi niya na paalam. Na naiinis naman si Tang Seryong sa kanya. Sinabi naman sa isip ni Jeoksaeng na kung may malinaw ka lang na pag-unawa sa kalagayan ng digmaan sa harap at tutukan mo ang mga butas nila, laging may paraan para makaligtas. Dagdag pa niya na pero iba ang loob ng bulwagan. Kahit subukan mong tumakas, hahabulin ka hanggang dulo ng mundong Heavenly Hero Sect.
Isang master na may sapat na lakas bilang tagapamahala ng panlabas na bulwagan ng sekta. Para labanan ang Heavenly Hero Sect, hindi ko mahulaan ang kanyang kapangyarihan. Napahawak siya ng mahigpit sa supot ng pera, sinabi pa niya sa isip na natama siya. Kailangan ko siyang pagkatiwalaan. Na makikita ang ating bida na malapit na sa pintuan. Sumapit na ang gabi na makikita ang pavilyong ito na bukas ang ilaw. Habang naglalakad ang ating bida, sinasabi niya na wala pa ring pinagbago ang lugar na ito. Na siya ay makikita ang ilaw sa loob ng bahay. Sinabi pa niya na marami akong alaala sa Heavenly Hero Sect. Sinabi pa nito mula sa kanyang alaala na Gonghu, siya ang uncle mo, batiin mo siya. Nakatira si Won Gonghu doon mula pa noong siya ay bata pa. Pareho silang edad ni Cheon Woo-myung at matalik niyang kaibigan, at palagi siyang sumusunod sa akin ng maayos. Matagal kaming nagsama, at siya ang pinakasumusuporta sa akin nang itinatag ko ang unorthodox sect Heaven. Mayroon siyang kapintasan na pagiging matigas ang ulo, madalas siyang tumututol. Na sinabi pa sa kanya ni Cheon Woo-myung lahat ng sinasabi mo ay tama. Na sinabi naman ni Won Gonghu na hindi ko trip. Sobrang pangit, tuloy wala akong masabi. Dagdag pa niya na hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang sinuntok para makinig siya. Pero iyon ang nagpapakita kung gaano kami kalapit, dahil pagkatapos ni Cheon Woo-myung, siya ang pinakamalapit sa akin sa loob ng sekta ng langit ng unorthodox. Oo. Nung namatay ako, hindi ko siya nakita. Pagkatapos ng lahat, bago ako namatay, nung naghihirap ako dahil sa sakit. Nang marinig niyang ibibigay ko lahat kay Yo Wol-cheong, iniwan niya ang sekta ng langit ng unorthodox. Pagkatapos ang mga tagabantay ay pinahinto siya. At tinanong kung sino siya. Sumuntok siya sa kanyang kamao, sinabi niya na ako si Mujin, isang palaboy na nakikibahagi sa labanang ito. Sinabi ng isang tagabantay na Mujin. Natumugo ng isa na siya yung nakatalo sa master ng panlabas na bulwagan. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na kahit hindi naman ako gumawa ng ganun kalaki, kumakalat na agad ang mga chismis. Sinabi sa kanya ng tagabantay na hindi mo siguro alam kaya narito ka pa, pero dito matatagpuan ang Great Sound Pavilion. Kasalukuyang may pulong ang mga pinuno, kaya bumalik ka na sa iyong lugar. Tumawa ang ating bida habang papaalis, sinasabi niya na nauunawaan ko. Agad akong babalik. Napasilip ng tingin ang ating bida, sinasabi niya sa kanyang isip na may pagpupulong. Kung ganon, malalaman ko ang mas maraming detalye tungkol sa laban na ito. Alam ko rin ng mabuti ang daan papunta sa Great Sound Pavilion. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang bubong ng Great Sound Pavilion na si Won Gonghu lang ang tanging makakakita ng mga bakas ko sa sekta ng makalangit na bayani ngayon, kaya kailangan ko lang siyang iwasan at maingat na bumalik. Pagkatapos makikita ang tagabantay na ito na inaantok. Pagkaraan ng ilang sandali ay nawala na ito. Makikita ang ating bida na nagtatago pala sa sulok ng pader sa kadiliman. Pagkatapos tumalon siya papunta sa loob habang sinasabi na maghintay ka lang Gonghu. Babalik ako para makita ka pagkatapos ng matagal na panahon. Na makikita ang mga bahay. Isang malakas na boses ang mapapakinggan na anong ibig mong sabihin dyan, pinuno ng sekta. Tumugon ito na si Fifth Unorthodox King Heavenly Hero Sect Leader na si Won Gonghu na tulad ng sinasabi ko. Nagsigawan ang mga elder na wala iyang kwenta. Pakibawi ang desisyon mo. Pinuno ng sekta. Hinihiling namin na pag-isipan mo muli. Nakapikit na sinabi ng sect leader na lahat kayo, maupo. Hindi magbabago ang desisyon ko. Napangiwi na lang ang mga elder sa kanilang narinig na tila walang magawa. Makikita ang loob habang may sumisigaw. Mabilis na pumasok ito sa bulwagan, sinasabi na Ama. Napatayo ito at sinigaw na sabi ko sa iyo, huwag kang sumali. Anong ginagawa mo? Mabilis na lumuhod ang kanyang anak, sinabi niya na Ama, totoo bang ikaw lang ang lalaban? Pakiusap, pag-isipan mo muli. Hindi kami maaaring pumayag dyan. Namumulang tumugon ito, manahimik ka. At umalis na dito. Na maluha-luha nitong sinabi na Ama. Hindi tulad ng ibang mga puwersang unorthodox na biglang lumilitaw at nawawala. Ang sekta ng makalangit na bayani ay namuno na may mahabang kasaysayan at tradisyon. Ang mga matanda ng sekta ng makalangit na bayani at napakaraming mga mandirigma ay kailanman hindi nagduda sa mga desisyon mo. Ni minsan. Dagdag pa niyang sinigaw habang makikita ang mga elder na kahit noong panahon na kayo at ang masamang emperador ang nagtayo ng sekta ng langit ng unorthodox. Ayon sa kanila, ang sekta ng makalangit na bayani ang walang tigil na nag-aalay ng dugo sa unahan.
Dagdag pa niyang namumulang lumuluha na pagkatapos mamatay ang masamang emperador, ano bang ginawa ni Yo Wolcheong? Sino sa mga nakatatanda ang nanatili at puro magagandang salita lang ang sinabi? Sinigaw pa niya na hindi kami nagsalita kahit kailan nang punuin ni Yo Wolcheong ng mga hangal ang lugar na ito. Kahit ikaw. Nadismaya sa kanya kaya nagpa siya kang umalis. Pero, hinding-hindi kami pwedeng sumunod sa desisyong ito. Na napangiwi ng muka na nakatingin sa kanyang anak ang sect leader. Patuloy sa pagsigaw ito habang umiiyak na kami, ang mga tao ng sekta ng makalangit na bayani, ay lalaban kasama kalaban sa sekta ng langit ng unorthodox. Kahit mamatay kami, mamamatay kami kasama ka sa gitna ng labanan. Hindi kami ganoon kahina na kailangan naming palaging umasa sa anino mo para manatiling buhay. May luha sa kanyang gilid ng mata na sinabi ng sect leader sa kanya na hangal ka. Akala mo hindi ko alam yan? Napailing ito ng ulo na sinabi ng ngunit. Ang kalaban ay si Cheon Wumyong. Nakikinig pala ang ating bida mula sa kisami ng pavilion na sinabi pa ng sect leader na siya at ang buong hukbo ng bakal na espada ay paparating. Nanlaki ang mga mata ng ating bida na napahawak sa bibig sinabi niya sa kanyang isip na ano. Bakit lumalabas ang pangalan ng gago na yan dito? At naiisip pa niya na magkasama ang dalawa na magkaakbay pa na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na yung taong nanggaling sa sekta ng langit ng unorthodox para salakayin ang sekta ng makalangit na bayani. Ay si Cheon Wumyong. At dito na po nagtatapos ang ika-140 kabanata.